dinala sa atin, ganyan na. Oh no. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabasic, meron tayong share na naman na panibagong kalaman, ideas na kung saan dapat nating iwasan para hindi magkaganito yung ating motor. Ayan, so dinala sa atin, ganyan na. No. Yung kanyang chain. Ganyan. Kung mapapansin natin mga kabasic, yung kanyang sprocket sa likod, ayan. So, manipis na yan mga kabasic. Okay? Sa kanyang harapan, gayon din. Okay, manipis na rin yan. Pag halimbawa mga kabasic, ang ating motor, especially pag paakyat, at may narinig kayong sabi niya, okay? Ganon yung tunog ng ating motor at nanggagaling dito sa may part ng likod. Okay? Yan, pwedeng yung ating yan, hindi na okay yung ating sprocket sa harapan or sa likod or yung ating kadena. May problema na mga yan, okay? Para maiwasan natin na bigla na lang mapuputol ang ating kadena sa daanan, para maiwasan yun is, siyempre, magpalit tayo agad ng set na sprocket sa harapan at sa likod para iwas tayo aberya pag nasa biyahe na tayo. Okay, yan o. Dinala sa atin, ganyan ang itsura, kaya ang gawin dyan is, siyempre, palit na ng bagong set ng kanyang sprocket at chain niya. So ayan mga kabasic, buksan natin. Ayan. Ayan po mga kabasic, ang nangyari. Ayan. Nagkabuhol ang kanyang kadena. Okay. Dahil yan sa naputol nga ang kanyang kadena, dahil hindi siya nagpalit agad ng set ng kanyang sprocket sa harap at sa likod, kung saan ay pudpud na yan mga kabasic. At may narinig rin na tunog pag umakyat, no? Ang tunog niya is na, no? Yun ang tunog. Mga kabasic, sabi pala ng may-ari din ay nagpalit na siya ng chain niya, no? Pero hindi siya nagpalit ng rear sprocket at yung saka front sprocket, kaya hindi talaga match yung kadena niya. Kasi dapat pag nagpapalit tayo at pag nakita natin manipis na yung ating mga sprocket, is dapat set po na binibili natin. Dalawang sprocket na bago at isang chain natin para hindi po magka-aberya yung dinadaanan ng ating chain doon sa ating sprocket. Dapat tamang-tama lang yung kanya, no, dinadaanan niya, hindi maluwag yung ating mga sprocket na tumatama sa ating chain. Alright? Isa pa mga kabasic na idagdag natin, actually yung nilagay dyan na mga slot-slot na yan, mga gitling-gitling, ayan yung guide natin para sa adjustment ng ating, syempre, yung kabuuan ng ating gulong, at syempre yung ating chain, at dapat yan ay tugma din sa kabila. So kung lima yan, lima yung kanyang slot kung saan mo nilagay yung adjuster, lima din yung dyan sa slot, okay, sa kabila, para pantay. Hindi dapat siya tabingi. Once kasi na hindi natin na pagtugma yung gitling na yan, yung number ng gitling at saka dun sa kabila, ay sure na mag-iiba yung daanan o yung balance ng ating gulong, at syempre apektado na rin ng ating chain. So, anong nakita natin yan mga kabasic is, yung may-ari pala is, siya yung nagtanggal dyan, nung binalik niya, hindi na pantay. Kaya medyo tumabingi ng konti yung kanyang gulong. Isang dahilan din yun, kaya yung ating chain ay iba yung kanyang dinadaanan ng konti, gumagasgas siya sa ating sprocket, at yun na yung cause na naging manipis na yung ating sprocket, at kinain na niya, at yun, naputol na siya. Okay? So, mahalaga, napantay po yan mga kabasic. Or pwede rin mga kabasic, kasi na kulang tayo ng adjust, so hindi na-adjust yung ating kadena, masyadong maluwag. Isa ning dahilan yon ng pagkain ng kadena, ng sprocket sa kadena natin. Okay? Pag hindi siya naigpitan yung kadena natin. So, meron tayo dito na free play, kadena natin, yan. Dapat sundin natin yan. Okay, at least may ganyan na distance ng ating kadena. Na 1 inch sabi dito. Okay, 1 inch yung dapat sa gitna, tapos pataas mo, dapat may place siya. Okay? Alright. So, ingat mga kabasic, ride safe, at laging tandaan, mas mahalaga na magpalit tayo agad. Huwag nating hayaan hanggang sa dulo ng buhay ng ating mga parts ng motor, saka tayo magpapalit. Alright. So, yun lang mga kabasic, mga tips lang. At mga kabasic, pag nagustuhan nyo yung ating mga videos, please subscribe and click the bell button para ma-update kayo lagi sa ating mga panibagong tutorials patungkol sa motor. At shoutout rin sa mga subscribers natin.